Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Bagaman po naulan, tayo po'y naririto para magpasalamat, sumamba at magpuri sa Diyos. Ngayon po ay November 4, kapistahan po ngayon ni San Carlos Borromeo. Siya po'y isang obispo. At ngayon mga kapatid, may tanong po ako sa inyo base po sa mga pagbasa po natin ngayon. Na-experience nyo na po bang maimbitahan sa isang handaan o sa espesyal na okasyon? Sabihin natin kasal, binyag, o birthdayhan. Pero hindi kayo nakarating dahil may dahilan. Siguro valid yung inyong dahilan. Siguro valid yung inyong rason. Siguro nasabi ninyo, ay Father kasi traffic. Kaya hindi po ako na nakapunta. Kasi Father, nung ako ininiyahan, may lakad po ako noon. Kaya hindi rin po ako nakapunta. Father, kasi nung mga panahong iyong ininyayahan ako, hindi ko alam kung ano ang isusuot. Isa sa mga dahilan, kaya hindi tayo nakadalo sa mga ganong okasyon. At minsan, totoo naman. Pero kung gusto talaga natin, di ba, may paraan. Alam niyo po yung kasabihan na kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming pwedeng idahilan. Di ba? Kung ayaw natin, pwede tayong gumawa ng maraming dahilan para lang hindi tayo matuloy. Sa Ebanghelyo ngayon, ikwinento ni Jesus ang parabola ng isang mayamang tao na naghanda ng malaking piging. Marami siyang inimbitahan. Pero isa-isang tumanggi. Sabi nung una, nakabili ako ng lupa, kailangan kong puntahan. Sabi pa nung isa, bumili ako ng 5 pares na baka, kailangan ko itong subukan. At yung isa pa, ako'y kakakasal lang, kaya hindi ako makadadalo. Mga kapatid, napansin niyo po ba? Hindi naman masamang dahilan ang mga iyon. Trabaho, ari-arian, pamilya. Pero sa harap ng paanyaya ng Diyos, naging hadlang ang mga bagay na ito. Kaya't sabi ng may-ari ng bahay, lumabas ka sa mga lansangan, tawagin mo ang mga dukha, pilay, bulag at lumpo, punuin ang bahay ko. Ang mensahe ni Jesus ay malinaw. Ang Diyos ay patuloy na nag-iimbita, nag-aanyaya sa ating lahat. Pero ang tanong, tayo ba ay handang tumugon o lagi tayong may dahilan? Sa unang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, pinaalalahanan tayo ni San Pablo, tayo'y bumubuo ng isang katawan kay Kristo at bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay may imbitasyon na mula sa Diyos, isang misyon, isang gampanin sa simbahan, sa pamilya at sa komunidad. Pero madalas ang sagot natin, ganito, hindi ko kaya, wala akong oras, marami pa akong problema, marami pa akong dapat asikasuhin. Mga kapatid, sinabi ko na, kapag gusto talaga nating maglingkod, may paraan. Pero kapag ayaw natin umusad, marami pwede tayong idahilan. Minsan, sinasabi natin, busy pa ako sa trabaho, saka na siguro kapag retiro ko. O minsan sinasabi natin, hindi ako karapat-dapat maglingkod, makasalanan ako. Pero ang tanong, kailan pa tayo maghahanda? Kailan pa tayo magiging handa kung hindi ngayon? Hindi ba't habang buhay ka pa? Hindi ba't habang humihinga ka pa? Ibig sabihin, tinatawag ka ng Diyos na maglingkod, na tumulong sa kapwa, na maging instrumento ng kanyang pag-ibig. Ang piging ng Diyos ay hindi lang sa langit. Nagsisimula dito sa lupa, sa bawat misa, sa bawat pagtulong sa kapwa,
sa bawat panalangin, doon niya tayo iniimbitahan. Ang problema, mas madalas tayong abala sa mga bagay ng mundo, kaya nakakaligtaan natin ang paanyaya ng may-ari ng piging, si Kristo mismo. Sabi pa ni San Pablo, maging tapat sa pag-ibig, igalang ninyo ang isa't isa, maging masipag, huwag maging tamad, maglingkod sa Panginoon ng buong sigla. Grabe, no? Parang sinasabi ni San Pablo, walang dahilan para hindi maglingkod. Kahit mahirap, kahit pagod, kahit may problema, ang taong puno ng pag-ibig ng Diyos ay laging maghahanap ng paraan. Ang tunay na Kristiyano ay hindi naghahanap ng mga excuses, kundi ng opportunity na makapagbigay, makapagpatawad, makapaglingkod. Naalala ko ang isang matandang lola sa parokya pong aking napagmisyonan sa Quezon. Araw-araw, kahit hirap ng maglakad, pumupunta siya sa simbahan para magdasal ng rosaryo at sumimba. Tinanong ko siya minsan, Lola, bakit kahit umuulan, kayo pa rin po'y pumupunta dito? Hindi po ba kayo napapagod? Ngumiti siya. Sabi niya, brother pa po ako noon, seminarista, sabi niya sa akin, brother, kung gusto mong makapiling ang Diyos, kahit mahirap, laging may paraan. Isipin niyo po, may mga kabataan, may lakas, may oras, pero hindi makapagsimba, hindi makapagdasal. Samantalang may lola na hirap maglakad, pero hindi mapigilan ng sakit o ulan, hindi mapigilan ng kung anuman. Lagi siyang gumagawa ng paraan. Kaya nga, totoo, kung gusto mo talagang sumunod sa Diyos, may paraan. Pero kung ayaw mong lumapit sa Kanya, maraming dahilan. Ang piging sa Ebanghelyo ay larawan ng kaligtasan at kaharian ng Diyos. Ang bawat misa, bawat panalangin, bawat pagtulong sa kapwa ay paanyaya ng Diyos na makibahagi sa Kanyang piging ng pag-ibig. Pero kung palaging dahilan ang sinasagot natin, baka dumating ang panahon na ang iba na ang pumasok sa piging. Yung mga dating hindi karapat-dapat, sila ang papasok kasi sila ang may gustong lumapit. Ang Diyos ay bukas palad, pero hindi niya pipilitin ang ayaw. Nirerespeto niya ang ating kalayaan. Kaya't habang bukas pa ang pinto, pumasok na tayo. Mga kapatid, sa ating buhay, araw-araw tayong iniimbitahan ng Diyos sa pagdarasal, sa pakikinig ng Kanyang salita, sa pagtulong sa mahirap, sa pagpapatawad, at sa pag-aalay ng sarili. At sa bawat imbitasyon may tanong siya, sasama ka ba? Kung gusto natin, may paraan. Kung ayaw natin, mag-isip po kayo ng maraming dahilan. Pero tandaan natin, ang piging ng Diyos ay hindi naghihintay magpakailanman. Ngayon ang araw ng pagtugon. Ngayon ang oras ng paglilingkod. Ngayon ang panahon ng grasya. Mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay hindi tamad, hindi dahilan ng sagot. Ang tunay na Kristiyano ay handa, bukas, at masiglang tumutugon sa paanyaya ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito, itanong natin sa ating sarili, tinatawag ba ako ng Diyos sa isang misyon? At kung oo, ano ang sagot ko? Paraan o dahilan?